Okay, so itong mga cuttings natin ng basil dito, mostly dyan may ugat na, kaya pwede na nating ilipat. Ito possible wala pa. January 8 nga pala ngayon. So ito naman, ito nagkamali ako dito kasi ito lemon basil to. Nailagay ko siya sa paso ng Thai basil. So hinahayaan ko lang siya dyan, pero ngayon namumulaklak na siya. Oh. Gumagawa na siya ng seeds. So, tingnan natin kung makakuha tayo ng seeds dyan. So, ito naman, kale. Yan. 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 Tingnan mo, nabawasan na ng konti kasi puno yan eh. So, sana maging maayos din yung tubo ng kale. Ito yung first time ko naman pagpapatubo ng kale dito. Ito naman ay ang ating mustasa. Tapos ito ay olmeti. Kung hindi ako nagkakamali, olmeti lettuce. Yan, lettuce. Tapos ito, romaine lettuce. Medyo leggy siya kasi nung seeds siya, nung seedling pa lang siya, dyan siya nakapwesto. At palagay ko after, or bago mag-afternoon kasi, malilim na dito sa portion na to. Kaya, naghahanap sila ng liwanag. Ayan, medyo leggy sila. Pero tingnan natin kung tutubo pa rin sila ng maayos-ayos. Kung hindi, bawi na lang tayo ng next seedlings natin. Ito naman mga eggplant, mga talong. Yan, talong. So, foam at nutrient water lang yung gamit natin. Ito yung mga mulberry natin. Japanese mustasa natin. Yan pa, may mustasa doon isa. Hindi ko pa kasi nalilinis, pero lilinisin ko yan. Tatanggalin ko yung mga veggies dyan. Ititira lang natin itong mga fruits natin na mulberry. So, meron dito sa side, itong portion na to hindi masyadong naaarawan. Pero yung mga basil kasi, okay lang naman sa kanila yung very limited lang yung sunlight nila. Pero syempre, mas maganda kung full sun sila. So, tingnan natin. So, ito pa yung mga natira kong seedling ng mulberry. Wala na kasi ako mapag-transferan. So, yun yung iba. May mga experiment tayo sa labas. Hindi ko masabing full sun sila dyan, pero mas matagal yung exposure nila sa sun kumpara na nandito sa loob. Kasi wala nang bubong dyan eh, sa labas na yan ng rooftop namin. So, ang nakikita kong issue dyan, yung mga fungus, ayan, may mga namamatay. Tapos, isa pang issue, pag sobrang lakas ng hangin, yung lettuce, nababali. Kaya mamamatay sila. Pero nakita ko maganda yung tubo ng talong, ayan no. So, hindi pa ako nakapagpabunga ng talong kasi hindi ko pa sure kung tama rin yung portion ng nutrient water natin. Pero titingnan natin pag eksperimentohan natin. So, mulberry. Ito yung mulberry yung unang kinalbo natin na fully kalbo talaga. Tinanggal ko lahat ng dahon pero nag-uusbong na siya. So, sabi nila magkakabunga daw yan after that. So, ito matagal na to eh. Mizo na nung July pa oh. Pero marami na rin na nakuha dito. So, ito yung Japanese mustasa natin. Pero ito, tinalanim ko sa paso. So, mature na siya. Tapos ito kasi, kaya ang daming bali. Kinakain kasi ng ibon. Pero, hayaan na natin sa kanila yan. So, ayan. Wala naman masyadong changes. Pero nakita ko medyo maganda na yung tubo ng mga seedlings natin dito ng lettuce. Ayan. Lettuce, mustasa. May konting pechay tayo dyan. Yung pechay seeds ko kasi hindi masyadong maganda ang germination. Pero inuubos na lang natin. So, ito, upland kangkong. Ito naman, amaranth or colitis. Colitis. Or Chinese spinach daw. Tapos yun, meron ako doon overgrown na pechay. Ayun, oh. Laki. Kaso baka mapait na yan. Anyway, ito, bell pepper to. Yung buto, kinuha ko lang doon sa pinamalengke ng nanay ko. Ayun, may bunga siya doon. Doon, ayun, bunga. So, ayan. Ito, inoobserbahan ko pa. Hindi ko sure kung dadami, pero sana dumami. Yan, upland kangkong. Ito ay namatay na sweet basil. Yan. Sweet basil yan na namatay na. Matagal na rin kasi sila. Sila yung mga unang basil ko. Ayun, no, nakasulat doon. Hindi ko sure kung nababasa nyo. Tanggalin nga natin to. Ayun, ayun.
So, July din siya. Kasabay lang din ng Mizu na natin doon na namamatay na. So, matagal din. Marami akong nakuhang cuttings dyan na ginawa nating additional na mga basil plants. So, meron tayong sweet, Thai basil, and lemon basil. So, marami to dati. Isa na lang natitira eh. Kasi namatay na nga. Ayan. So, posible, palitan ko sila. Baka maggulay tayo dyan. So, yun, may seedling pa tayo doon. No? Pero wala ng tubig. Lalagyan na, re-refillan natin ng tubig yan mamaya. Nakababad lang sila. So, usually, after 4-5 days, nilalagay ko na sila sa ganyang setup para masanay sila sa tubig. Pero gagawa rin tayong experiment kung saan yan, dediretso natin sa lupa. Tingnan natin kung tutubo siya. Meron tayong ganyang experiment yung talong. Mukhang okay naman, pero titingnan under observation pa. So, ito yung mga basil. Nakita nyo, nababawasan sila. Mga 2 or 3 days ago yata, nag-refill ako dyan. So, yan, nabawasan na nila. Yun lang naman ang gagawin mo dyan. Hindi naman araw-araw i-refill mo. Usually, 3 days. Yan. Ayun pala, may tumubo. Hindi ko ito napansin. Bell pepper din to. Pero itong bell pepper na to, hindi ko ito masyado inaalagaan kumpara dito. May bell pepper din pala ako dito. Ayun, bell pepper. Yan. Galing lang din yan sa mga butong pinamalengke. So, maganda yun. May bulaklak na siya dun sa taas. Oh. Tapos may bunga siya dito. Yan. Galing, no? So, ayan, may seedling tayo dyan. So, nabawasan na rin tubig. Ang worry ko sa ganitong setup, lalo na pag nakaganyan na naka-open, pag umuulan kasi naaanggihan sila o nalalagyan sila ng tubig ulan. So, yung nutrient solution mo, nagbabago ng timpla. Pero, ayun. Hindi ko pa alam. Yan, may mga romaine lettuce tayo dito, kale, tapos mustasa ulit. Marami tayong mga mustasa. Medyo maganda kasi yung germination ng mustasa kumpara sa pechay natin. So, may mga overgrown tayo yung mga gulay dito na posible mapait. At, ayan. Ayan. So, marami pa tayong tenga dito na may mga nutrient solution. Pwede natin lagyan. Yung mga mustasa. Malamang mapupuno ulit yan. Ang problema ko dito is mga ibon. Kaya kung pasin nyo, may net pero hindi ko pa naayos. Ayusin pa natin yan. Yun lang. Bye-bye.